Ang inyong makikita at maririnig sa videong ito ay base sa aming aktwal na ginagamit at experience at hindi maaaring ikumpara sa kung ano ang meron ang iba. Meron akong dalawang clients na nag-uusap, so nagdidiskusyon sila kung ano nga ba ang mas magandang gamitin, kung yung automatic incubators ba or yung manual incubators, kasi nga hindi nila alam kung ano ba talaga yung ideya about incubator. So ayaw ko namang sumali doon sa usapan nila, kaya itong video ay ginawa ko para magkaroon sila ng kunting ideya kung ano nga ba yung facts about incubator. So hindi ito siya magiging ano ba yan, hindi siya magiging comparison, but I will show to them a video based on my personal experience. So ito yung actual incubator na aking ginagamit. Hi guys! Welcome to my channel, at ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang pinakaunang incubator na aking ginamit dito sa aking hatching business. Pero bago po ang lahat ng yan, gusto kong magpasalamat doon sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa amin at patuloy na nagre-refer ng kanilang mga kaibigan upang dito rin sa amin ipagkatiwala ang kanilang mga pinapapisang mga sisiw. Thank you po sa inyong lahat, at asahan po ninyo na ibabalik po namin sa inyo ang serbisyong karapat-dapat na kapalit ng inyong pagtitiwala. Sabay po ng pagpapasalamat ay gusto ko rin pong humingi ng paumanhin doon sa mga taong hindi ko po kayang i-accommodate, lalong-lalo na sa breeding season, dahil po limited capacity po tayo. Kaya po pag napuno na po yung ating incubator ay hindi ko na po kayo pwedeng tanggapin para maiwasan po natin na masira yung ating mga sisiw. So pasensya na po kung sa inyong pagdating ay hindi po kayo matatanggap dahil nga po limited po yung ating capacity. So looking forward naman po tayo na mag-expand, pero dahan-dahan lang po ang pag-angat para po patuloy po ang magandang serbisyo na maibibigay namin sa inyo. Alam kong excited na kayo, so samahan na ninyo ako at atin nang panoorin ang aking pinakaunang incubator. At heto na nga guys ang aking pinakaunang incubator. So siguro yung iba sa inyo ay nag-i-expect ng super ganda na fully furnished na. Makikita ninyo katulad nung mga dinidisplay ng iba. Pero yung sa akin ay gawa po sa recycled materials. Specifically yung mga sirang refrigerator. So, binili lang po namin ng 300 pesos ang bawat sirang kaha ng refrigerator. Saka yun po ang ginawa natin na incubator. So, ayan, makikita ninyo sa loob, mayroon tayong control na nandito sa taas. So, thermostat niya. And then, ayan, makikita naman ninyo na fully loaded. Shout out pala sa mga may-ari na nakikita yung mga name dyan. Mayroon tayong temperature thermometer na nakalagay para ma-monitor natin kung nasa tamang temperature tayo. So, ayan. Gabi ako nag-video kasi bukas busy tayo. Nakaschedule tayo maglinis nitong sa baba. Kasi nga, hindi natin naiiwasan. Minsan, yung mga eggs na dinadala ay na limliman na, so nagkakaroon ng tendency na napipisaan dito sa ating setter. So dapat sinusunod natin ng linis yan kasi magkukos yan siya ng
bacteria. So, bukas na natin lilinisin, i-close na natin, and then, lipat tayo sa kabila. So, ayan siya, ang pinakauna nating incubator noon. At ito siya, dati ito siya ang hatcher natin. Pero ngayon, may bago na tayong gawang hatcher, ay ginawa na rin nating setter, ang ating isa pang ref na incubator. So, ayan lang siya guys, sobrang dali lang kasi homemade incubator lang siya, pero hindi natin siya pwedeng ibaliwala kasi 20 years na ko nang ginagamit itong incubator na ito. So, nakikita ninyo, fully loaded siya. Ayan, may mga vacant siya kasi na-transfer na natin sa hatcher yung mga nakaschedule na mapipisa para bukas at sa susunod na araw. So, ayan guys, yan ang itsura ng ating pinakaunang incubator. So, maniwala man kayo sa hindi, 20 years ko nang ginagamit itong ating dalawang incubators. Pero ni minsan ay hindi pa tayo nag-repair ng kanyang mga control. So, yung pinapalitan lang natin at laging nasisira yung kanyang heater, yung bulb na ginagamit kasi bulb yung ating heater dito sa ating incubator. So, ayan lang guys. At maganda naman ang hats nitong ating setter. So, ayan guys. Nakita ninyo kung gaano kasimple ang ating unang incubator na ginagamit. At hanggang ngayon ay ginagamit pa rin natin siya. Ang conclusion dito, hindi natin masasabi na mas maganda yung performance kapag automatic incubator o binili natin sa mga commercial suppliers ng mga incubator ay mas maganda ang result kasi po, tao rin po sila. Bakit po natin iisipin na mas maganda yung ginawa nilang incubator? Ang general idea lang po dito sa incubator is matyaga kang magbantay, masipag ka, at saka marunong ka sa tamang temperature at humidity na kakailanganin dahil hindi po steady yung init at humidity doon sa loob ng incubator. Nakabase po siya sa panahon, dami ng laman at kung anong edad na ang mga itlog na nandoon kasi yun po ang magkukos ng pag-fluctuate ng temperature at kung saan pong area nakalagay ang ating incubator. Ayan guys, naipakita ko na sa inyo ang aking pinakaunang incubator na ginamit at hanggang ngayon ay ginagamit ko pa. At marahil ay doon sa mga nagtatanong kung ano nga ba ang mas advantageous kung commercial automatic incubators ba or manual incubator, sana ay nasagot ko po ang inyong mga tanong dahil ako po ay 20 years user na po ng homemade manual incubator. So, yan lang po muna sa ngayon at kung may mga katanungan pa po kayo ay pwede nyo pong i-comment sa baba at kung gusto nyo pong maging updated sa aking mga videos, just click subscribe button, hit like, bell all, at saka i-share nyo na rin po para makita din po ng inyong mga kaibigan na gustong matuto about incubator. So, maraming salamat po at see you on my next video. Bye-bye!
my channel. At ngayon ay